Ang mensaheng ibinigay ng Diyos kay Propeta Jeremias sa unang pagbasa ay hindi eksaktong nakakapagpasaya. Ito ay tungkol sa isang kapahamakan at pagkawasak sa isang panahon. Dahil sa mensaheng ito, hindi masyadong tinanggap ng mga tao. Ipinahayag ni Propeta Jeremias ang paghatol ng Diyos para sa kanilang kasamaan. Ang mga sumusunod sa Diyos ay binigyan ng bagong espiritu na gustong gumugol ng oras sa pagbabasa, pagdarasal, pagmumuni-muni, pagpupuri at pagtatamasa ng presensya ng Diyos dahil ito ang ating espiritual na pagpapakain. Ang buhay ni Propeta Jeremias ay protektado ng Diyos, gayon din ang buhay ng lahat na nagtitiwala sa Kanya. Sa liham niya sa taga-Roma, ipinakita ni San Pablo na isinasabuhay natin ang kalooban ng Diyos kapag binago natin ang ating pag-iisip ayon sa kaisipan ng Diyos sa halip na mamuhay ayon sa inididikta ng mundo. Palagi tayong pipiliti ng mundo na mamuhay ng makasalanan at makasarili, ngunit para mamuhay ng ayon ng nais ng Diyos mula sa atin, nangangailangan tayo ng pagbabago sa ating pag-uugali sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga iniisip. Sa liham na ito, hinimok ni San Pablo ang mga Romano na manatiling tapat sa Diyos. Ito ang tunay at wastong pagsamba. Kapag nakilala natin ang mga gawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng anak na si Jesucristo, ang ating tugon ay ibigay ang ating sarili ng lubusan sa Kanya. Sa Ebanghelyo ngayon, ayon kay San Mateo, binanggit ni Jesus ang kanyang pasyon at sinaway si Pedro para sa kanyang pagtutol. Si Simon Pedro ay tinawag na bato kung saan itatayo ni Jesus ang kanyang simbahan. Ngunit patuloy na ipinakita ni Pedro ang mga limitasyon ng kanyang pagkakaunawa at pagkakakilanlan ni Jesus. Ngayong kinilala na ng mga alagad na si Jesus ang Mesiyas, ipinagtapat ni Jesus sa kanila ang kahihinatnan ng kanyang ministeryo. Dapat siyang magdusa at mamatay sa Jerusalem upang mabuhay sa ikatlong araw. Tinanggihan ni Pedro ang hulang ito at mahigpit siyang sinaway ni Jesus sa tinawag niyang Satanas. Sa pagsasalungat sa aspetong ito ng misyon ni Jesus, ipinakita ni Simon Pedro na hindi na siya nagsasalita batay sa kapahayagan mula sa Diyos, kundi bilang isang tao. Pagkatapos ay itinuro ni Jesus sa lahat ng mga disipulo ang tungkol sa mahirap na landas ng pagiging disipulo. Ang pagiging disipulo ni Kristo ay ang pagsunod sa kanyang daan sa krus. Ngunit hindi naiintindihan ni Pedro kung ano ang ibig sabihin ng pagtawag kay Jesus na Mesiyas. Ang mga inaasahan sa Mesiyas ay isang pangkaraniwang aspeto ng Hudaismo noong unang siglo. Ang karaniwang pananaw ay ang Mesiyas ay magiging isang politikal na figura, isang hari na nagpapalaya sa Israel mula sa pamamahala ng mga Romano. Ito marahil ang naisip ni Pedro nang akayin siyang kilalanin si Jesus bilang ang Mesiyas. Si Jesus ay nagsimulang magturo sa kanyang mga alagad na siya ay magiging Mesiyas sa ibang paraan. Si Jesus ay magiging higit na katulad na nagdurusa sa lingkod na inilarawan ni Propeta Isaías kaysa politikal na tagapagpalaya. Ang mga magiging alagad ni Jesus ay tatawagin sa katulad ng buhay ng paglilingkod. Ito ang pinakakatakutan ni Pedro na hula ni Jesus sa kanyang pasyon. Siya ang tinawag ni Jesus na bato ay tatawagin din na ialay ang kanyang sarili sa sakripisyo at paglilingkod sa iba. Ang mga Kristiyanong pinuno sa ngayon ay tinawag pa ang magsakripisyo at maglingkod sa iba tulad ng ginawa ni Jesus.
Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay dapat tanggihan ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sinumang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakasumpong nito. Ano ang pakinabang para sa isang tao na makamtan ang buong mundo at mawalan ng kanyang buhay? Ano ang maibigay ng isang tao bilang kapalit ng kanyang buhay? Manalangin tayo. Naniniwala kami na Ikaw ang aming Panginoon at Tagapagligtas. Dalangin namin na pag-ibayuhin mo ang aming pananampalataya at pagtiwala sa iyo upang kami ay magpatuloy sa gawaing iniutos mo sa amin. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, iyong anak, na nabuhay at naghahari kasama mo, na nagkaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpakailanman. Amen.